Palayain nawa ni Jesus ang mga masasamang espiritu sa ating buhay. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 4, verses 31 to 37, and I read it for you. He went down to Capernaum, a city in Galilee, and was teaching them on the Sabbath. They were astounded at his teaching because he spoke with authority. In the synagogue there was a man who had the spirit of an unclean demon, and he cried out with a loud voice, "Let us alone! What have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God." But Jesus rebuked him, saying, "Be silent and come out of him." When the demon had thrown him down before them, he came out of him without having done him any harm. They were all amazed and kept saying to one another, "What kind of utterance is this? For with authority and power he commands the unclean spirits, and out they come." And a report about him began to reach every place in the region. Ano-ano po ang mga masasamang espiritu ang kailangang palayain ng Panginoon sa ating buhay? Ito ba ang espiritu ng kabuktutan, espiritu ng poot, espiritu ng galit, pagkamuhi, espiritu ng hindi ka marunong magpatawad sa iyong kapwa, o ang espiritu na wala kang pakialam sa iba? Ang tanging iniisip mo lamang ay ang sarili mong kapakanan. Sa ating pong binasang Ebanghelyo, napakinggan po natin kung paanong pinalayas ni Jesus ang masamang espiritu. Nanginig, natakot ang masamang espiritu sapagkat alam niya na si Jesus ang kaisa-isang anak ng Diyos. Siya ay may kapangyarihan na siya ay paalisin. Kung ating pong tatawagin si Jesus sa ating buhay, matatakot lahat ng masamang espiritu. Kung ating mamahalin si Jesus at palaging siya ang nasa puso natin, malamang sa malamang, hindi makakapanahan ang anumang masasamang ugali sa ating buhay. Kung palagi nating tinatawag si Jesus, manginginig ang demonyo. Matatakot siya. Kaya naman palagi po nating isipin, palagi po nating dasalin, at palagi nating tawagin ang kanyang banal na pangalan. Sa tuwing nakikita nating tayo nagiging mayabang na, sa tuwing nakikita nating tayo ay hindi na nagmamahal, sa tuwing nahihirapan tayong magpatawad, you call on the name of Jesus because the holy name of Jesus has authority and it is very powerful. Amen. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, sa iyong banal na pangalan, palayain mo ang lahat ng masasamang espiritu na sumasapi sa aming puso. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click nyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.